Pleasant day to all of us, no? Again, I am Engineer Oliver C. Silvano, the developer of the Solvertech Learning Management System. Now, for today's video, I will be showing you the um, system resources that the Solvertech Learning Management is using now when you are going to run the Solvertech Learning Management System. Now, for number one, I am going to show you the storage utilization of our Solvertech Learning Management System now. So it will take a look at the size or the size that our Solvertech Learning Management system is occupying on our hard disk. Okay, now, so to perform or to know that the size, we just need to open a folder, no? So just click any folder, open any folder, and then navigate on this PC, and then we will take a look at on your Windows Drive C. Okay, now I think there are three folders that our Solvertech Learning Management System is occupying in your or creating in your drives, you know. So first we'll take a look at with this three. So we will select this Solvertech files and Solvertech sysback. Tong Solvertech, ito yung folder kung saan yung application natin naka-reside. Doon talaga siya naka-reside yung application natin. Now for Solvertech files, those are files that we created or yung mga resources ng Solvertech natin andiyan din nakalagay, no? And then for the Solvertech sys backup, itong pangatlong folder na yan, diyan niya nilalagay yung mga backup niya. Okay? Tingnan natin yung tatlo na yan kung ano na yung size niya by right-clicking. First, I've selected the three folders and then I right-click. Right-click ako doon sa part na selected. Tapos, hanapin ko yung properties. And then for the properties, makikita natin dito na yung tatlong folder na yan ay nasa 2.0 gigabytes na storage yung kailangan niya. Well, itong size na 'to nagva-vary yan kung gaano na karami yung mga files natin, yung activities na ginawa natin sa Solvertech, yung classes natin, kung ilang backups na yung ginawa ng Solvertech natin, yung nagva-vary yan. Pero as for now, medyo maliit pa siya ng konti, nasa 2.8 gig pa lang siya, no? So, I think it's okay naman, wala naman tayong problema diyan, no? Now, for the system resources, when I talk about system resources, I am talking about the CPU utilization, ilan yung memory na ginagamit ng system habang nagra-run siya, yung disk. So, titingnan naman natin yan. So, paano natin siya matingnan? We just need to open our Solvertech Learning Management System. Dapat naka-open ha para makikita natin kung ano yung or magkano lang yung ginagamit ng Solvertech Learning Management natin sa ating system resources. Okay, para ma-monitor po natin yung system resources utilization natin, kailangan natin i-press sa keyboard yung control. So, mag-open muna ako dito ng Word para klaro kung ano yung ipipindutin natin, no? So, we just need to this one. Alright. Okay, we just need to press CTRL or the control and then plus shift. So, control and tsaka shift plus escape. Okay, ito po yung tatlong key sa keyboard na pipindutin natin ng sabay. Okay? So, to perform that, so try ko i-perform yung or i-press yung control shift plus escape and then lalabas po ito yung lalabas na yung task manager natin.
So, dito sa task manager natin, makikita natin yung mga resources natin. For example, dito na banda, dito yung CPU. So, lahat ng mga application na gumagamit ng CPU, nakikita po natin, naka-percentage po yan. Okay? Meron din naman tayong memory. Dito rin yung memory. So, yung lahat ng mga application dito sa kabila na to, yung mga application na yun yung gumagamit ng memory at saka yung ilang memory yung ginagamit niya sa desk at saka sa network. So now, dito banda, hanapin natin yung dito sa name na to, under processes name, hanapin po natin yung Solvertec at saka nakikita ko na siya dito, yung Solvertec. So as of now, click natin yung arrow para mag-expand siya. So as of now, nakikita natin na ito yung mga processes ng Solvertec at saka yung resources na ginagamit niya. Now, for the CPU, magamit lang ata siya ng 0% masyadong maliit, no? Pero siguro 'pag may mga ano na siya, may mga processing na siya like downloading, subukan lang natin mag-download. Halimbawa dito sa class and then dito sa UMS, try natin mag-download ng anyway, as soon as we start using the system, tataas po yung CPU utilization natin, no? So, by the way, yung laptop na ginamit ko ay Core i7 with ano ba yun, tingnan natin yung ano niya, tingnan natin yung specification ng laptop. So, from this PC, right click properties para makita natin yung ano, specification ng laptop, yung computer na ginamit ko, no? So, I have 16 gig na RAM. I have a processor na 13th Gen Intel Core i7 with 1.7 GHz. I think this is an 8-core processor. And then, ano pang makikita natin dito? Wala nata. Yun lang kailangan siguro natin, yung RAM at saka yung processor. Kasi yun naman talaga yung nagde-define ng speed ng ating computer. Okay? So, for now, 'pag meron akong ginagawa, gagamit lang siya ng mga siguro magre-range ng 6 to 5% CPU utilization. Now for memory also, nakalagay dito na 264 MB lang, 'no? So, kadalasan naman yung pinakamaliit na ngayon na memory ay na naka-install sa computer ay siguro 4 gig. So, kung meron kayong 4 gig, okay. Pwede na yung Solvertec, pwede na siyang ma-install. We have also here sa desk naman, 0, wala naman siyang problema sa desk. Network also, wala siyang ginagamit na network kasi nga desktop app siya siguro. Pero siguro 'pag magkakaroon na ng examinations or gagamit na siya ng network, saka magkakaroon ng ilang Mbps yung kanyang kino-consume, 'no? So as for now, yun lang. Konting-konti lang naman yung resources na kailangan natin sa ating Solvertec Learning Management System, 'no? Hindi siya nangangailangan ng ng malakas talaga na laptop. Pero kung mas maganda, kung yung laptop ninyo ay mas mataas yung specification, of course, mas maganda rin yung performance ng Solvertec Learning Management System. At kahit na rin yung sa ibang applications, 'no? Mas mataas na specifications, mas maganda talaga yung performance. So, pero as for now, ito lang yung mga kailangan yung resources na ginagamit niya. Subukan daw natin na mag-download tayo. Halimbawa, mag-download tayo dito ng subukan natin kung tataas ba yung resources. Kung halimbawa mag-download tayo ng class records, for example, yung and then try natin yung class record dito. Class records, and then nagda-download na yan siya. So, tumaas ba? Tumaas ng konti, pero yun lang, konting-konti lang talaga. So, hindi talaga gaano kalakas siya gumamit ng kanina nasa 200, ngayon nasa 300 MB na siya. So, kusang pababa yan pagka wala ka ng kumbaga wala ka ng processes na ginagawa dito sa system na 'to, okay? So, yun lang po yung system utilization
resources utilization natin. Okay?